654 million pala ang ginastos dito sa may Dolomite Beach. At ang sabi nga daw ay kailangan pa itong pondohan yearly, biruin mo, para ma-maintain. Kumbaga napaka-high maintenance, pero aside ba sa nalinis ito, aside sa napaputi nila yung sand, ano pa ba yung ibang benepisyo na nakukuha natin dito sa Dolomite? Na sana yung pondo na ilalaan doon is mapapakinabangan sa ibang proyekto. Kasi biruin mo mga kababayan, alam ko maraming magre-react dyan. Doon kakaupo pa lang ni President Bongbong Marcos, nagkaroon tayo ng bagyo na nagresulta ng pagbaha sa mga lugar na hindi naman talaga binabaha. Kung mababalikan nyo, isa sa naging dahilan talaga itong pagtatambak nila sa Dolomite. Dahil nga yung imbis na lagusan sana ng tubig ay wala nang malalagusan. Dahil nga tinambakan. Isa yan sa nakapagbigay ng, kumbaga, isa yan sa dahilan bakit nagbaha yung mga areas dito na hindi binabaha. Biruin mo, kakaupo lang ni PBBM bilang presidente, alangan namang kasalanan niya. Diba? Sa Duterte administration pa yun. At saka to think na yearly kailangan mo siyang pondohan para ma-maintain. Napakagastos. Mas maraming proyekto ang, kumbaga, mas kailangan paglaanan ng pondo. Diba? Katulad nga ng nangyayari dito sa anomalya, sa mga ghost project, sa mga substandard, ng mga flood control, na 2016 pa nagsimula. No, wag natin kalimutan kung kailan niya nagsimula. 2016 pa talaga siya. I'm not sure kung bago mag 2016 ay meron na rin, pero kung mapapanood nyo naman yung interview ng mga Diskaya is 2016 talaga sila lumobo. 'Di ba? At inamin din naman ni dating Pangulong Duterte na talamak ang ghost project sa DPWH, no? Yung mga flood control na ghost project diyan. So, very talaga na dapat maimbestigahan to kasi napakalaking pondo nun. Sa Duterte admin pa lang yun yung pondo na, yung figures na sinabi ko, hindi pa kasama yung nagastos para ma-maintain yun nung si President Bongbong Marcos na ang presidente. No? Kung mag-aanuhan lang tayo ng proyekto, itong pag-rehabilitate sa Pasig Esplanades, baka may magsabi na naman, proyekto ni Digong yan. Ano bang nagawa ni Digong doon? O, balikan nyo yung taon, kung ano yung itsura ng Esplanade, na sinasabi nyong siya yung proyekto niyan siya nagpaganda. Versus doon sa before and after na si President Bongbong Marcos, si first lady nga actually, ang nag-facilitate ng pag-rehabilitate dito sa Esplanade. Hindi lang po attraction, no? Hindi lang tourist attraction ang ambag nitong Esplanades na to. Yung other mode of transportation, which is yung ferry, is napakalaking bagay. Yung 25-kilometer stretch na kabilaan po na ide-develop at mapapakinabangan ng mga Pilipino, ay napakalaking bagay na yun. Nakikita nyo naman may mga kababayan tayo doon na nagtitinda, no? Mga vendors natin. So, syempre yun, makakatulong yun sa ating mga kababayan. Matutulungan natin sila. Syempre, dinadayo. Diba? Dinadayo yung Esplanade kasi sobrang ganda. Napakaganda naman talaga. Nakailang punta na rin ako doon. Aside sa tourist attraction, aside sa other mode of transportation, syempre, yung benepisyo nun lalo na sa mga kababayan natin, may mga park doon, pwede silang magtinda doon, and so on and so forth. At ang nakakatuwa pa, wala pong perang ginastos doon. No, walang tax natin ang inilaan doon. Walang pondo ng bayan ang inilaan doon. Pero, marami kumbaga napakalaki yung pakinabang nun para sa mga kababayan natin, para sa Pilipinas. No, kita nyo naman mga local pa lang, mga Pilipino pa lang, grabe na dayuhin itong Esplanade. What more yung mga turista na dadalaw na bibisita dito. Kasi nga naman sabi nga ng karamihan ng mga kababayan natin, pang world class tong plano, no, itong ginawang pagpapaganda ng Esplanade ng Marcos administration, napakaganda talaga. Kaya naman kung kayo ipipilit nyo pa rin na si Digong nagpaganda, ay mag-research kayo ha. Napakadaling mag-research. Alam nyo kung anong itsura niyan bago yan ma-rehabilitate. Huwag kayong magpakalat ng fake news na kayo lang din naman ang naniniwala. Ayan sir, magandang araw po. Bali, regarding po itong tanong ko about po sa issue nga dito sa may Dolomite Beach. Pero bago po yun, tanong ko lang po kung aware po ba sila na ang Marcos administration po ay napaganda itong Pasig River Esplanade na sabi nga po ng karamihan ng ating mga kababayan, mala world class daw po. Naihahambing siya dun sa mga kilalang pasyalan nga sa ibang bansa. Alam nyo rin po ba na walang pondong nilaan ang gobyerno para mapaganda ito? So, ito po yung pinakatanong ko talaga kasi 654 million daw po itong nagastos ng Duterte administration sa Dolomite Beach. At kailangan pa rin daw po itong pondohan para ma-maintain. Kung kayo po ang tatanungin ko, kung i-rate nyo po from 1 to 10, 10 po yung pinaka-highest yung pinaka-walang kwenta. Gaano po ba kawalang kwenta ang proyektong ito ni Tatay Digong? Sa tingin ko sa laki kasi ng pondo na ginastos para sa Dolomite Beach, kailangan talaga itong maimbestigahan, knowing na talamak ang ghost project ngayon.
substandard yung mga project nila, mga gamit nila, material. Kung walang anomalya, hindi nila kailangan matakot, imbestigahan. Tapos, need pa pala i-maintain. Samantalang kagaya nga ng sinabi mo, yung esplanade na napakaganda, walang pondong ginastos dun. Napakalaki pala ang ginastos sa Dolomite Beach na project ni Digong. Gusto pa nila pondohan ito ng patuloy para ma-maintain. Dapat talaga maimbestigahan yun kasi lalo na ngayon talamak yung ghost projects tsaka yung mga substandard, yung mga issue sa contractor. Dapat talaga yun iniimbestigahan para na rin mapanatag yung mga Pilipino, diba? Kung ano ba talaga yung kalagayan ng mga ganyang bagay. Yung sa Esplanade nga mula nung nirehabilitate yun, walang pera galing sa taxpayers ang ginamit doon. At hanggang ngayon, maganda ang resulta ng proyekto ni PBBM. Bukod sa mode of transportation pa siya, attraction talaga ng mga turista. Talagang dinadayo at pinupuntahan siya. So doon pa lang alam na natin kung alin talaga yung may kabuluhan na proyekto, kung alin talaga yung mas may sense. Alam niyo yun? Para sa akin, hindi ko masasabi na walang kwenta itong Dolomite Beach. Pero dahil minsan ang nabanggit ng MMDA, may napalitaan tayo niyan, na isa sa mga tinitingnan nila or isa sa mga possible na cause ng pagbaha dyan, lalong-lalo na sa Top Avenue, ay itong Dolomite Beach. Then, para sa akin, since naungkat na yung mga maanomalya ng mga flood control projects, yung mga ghost, yung mga substandard na mga proyekto na talagang mismo yung kalikasan na yung nagbulkar kung maayos ba yung pag-execute ng mga proyekto na to, lalong-lalo na pinunduhan ito ng pondo o pinunduhan ito ng pera ng taong bayan. And since na-mention itong Dolomite Beach na isa sa mga posible or tinitingnan ng MMDA na dahilan ng pagbaha dyan sa Maynila, it is very high time na magkaroon din ng investigasyon para dyan. And para na rin po na maliwanagan po tayo kung overpriced ba yan, kung tama ba yung pagbabudget dyan. Kasi kung titingnan natin, yung pumupondo, diba, is government. Unlike sa ibang project tulad po ng Esplanade, yung Pasig River Esplanade, that is a private funded na proyekto, which is yung gobyerno walang gastos po dun, diba? And itong sa Dolomite, right after ng execute ng project na yan, every year kailangan mong pondohan yung maintenance niyan, diba? Hindi natin alam magkano yung magiging pinaka total cost niyan as the days go by, diba? Kaya para sa akin, kung wala namang anomalya yan and hindi naman overpriced yung proyekto na yan, kasi ang dami na po talaga mga nauungkat na mga overpriced, substandard and ghost na mga proyekto na nakakagalit na po sa damdamin ng bawat Pilipino. So, alam mo, para sa akin, yung pinakamataas na yung number 10. Kasi alam naman natin lahat na itong Dolomite Beach, no, na masasabi natin, no, na maganda sana kung tapos. Pero, kasi ang kagandahan doon, no, yung basura nawala. Pero, nakakapagtaka dahil 654 million ang pondo para sa Dolomite Beach na yan. So, hanggang ngayon, itong Dolomite Beach, no, nandyan pa rin at hindi pa rin natapos ng maayos at gusto pa nila, no, punduan, no, ng gobyerno para tuloy-tuloy. So ibig sabihin, kahit na magbago ang presidente, tuloy-tuloy pa rin yung pagpondo dito. So walang katapusang pagpondo para sa Dolomite Beach. Di ba sayang lang? Dahil dapat yung ipupondo dyan, ipunta na lang sa ibang proyekto para nang sa ganun mapakinabangan ng ating mga kababayan, no? Kaysa naman dyan, linis, tapos nandyan naman yung basura, linis, andyan pa ulit-ulit lang. At bukod pa ron, no, alam naman natin lahat na meron diyan, may kanal diyan na natakpan na naging problema ng taga diyan dahil yung tubig kapag umuulan, may bagyo, so bumaba kahit na konting tubig konting ulan lang kasi yung imbornal diyan, yung kanal diyan natakpan, hindi makababa yung tubig, no? Kaya kahit nga konting ulan lang, baha agad diyan sa Pedro at diyan sa Mabini na yan, no? Kasi nga yung imbornal, no, natakpan na ngayon. So, ang laki ng pondo, 654 million, no? Hindi pa rin tapos. So sana
No, kasi nakikita natin dito, uso na ngayon, no, lumalabas na ngayon yung mga nakawan, no, yung mga buhaya sa gobyerno, no, mula nung sinabi ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo, no, so dito nakikita natin na sana baka kasi naging flood control project, no, na baka ninakaw na rin yung pondo. So sana maimbestigahan din ito, no, baka nabulsa yung budget nito kaya hindi natapos, no, hindi maganda yung paggagawa hanggang ngayon. So bukod pa ron, no, gaya ng sabi mo, no, nakakatuwa nga itong binuksan kamakailan ni Pangulong Bongbong Marcos na explanade dahil ang ganda pero walang ginastos ang gobyerno natin, no, di ba? Nakakatuwa kasi pwede pala makagawa ang gobyerno ng ganitong mga proyekto na walang inilalabas na pera ng taong bayan, no? So nakakatawa, nakaka-proud talaga, no, yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. So thank you po. Siyempre, nung pinakamataas na 10, walang kwenta. Napakalaking pondo na ang nagastos tapos kailangan pang gastusin ulit. So, alam naman natin na isa yan sa naging dahilan ba't wala nang lagusan ng tubig pag bumagyo. Kaya dapat talagang maimbestigahan yan. So, aware ako sa pagpapaganda ng esplanade. Nakakatuwa naman at wala palang ginastos ang gobyerno sa pagpapaganda nun.